What's up mga idol? Welcome back to my channel mga idol, no? And medyo matagal tayong walang update sa ating YouTube channel. So meron tayong bago dito mga idol, na i-update sa inyo mga idol. Ayan, so ito po ang bagong model ng Challenger Armageddon. So Armageddon 25,000. So based sa kanyang brochure mga idol ay nasa 2,600 no? Watts sa 8 ohms yung Armageddon na 25,000. Alright, so ito po yung kanyang front panel mga idol. Napakaganda, napakaangas ng dating, no? Ayan. So ito po yung kanyang front panel. So okay, ang ganda ng design. So yung kanyang LED indicator. So ito na siya, naka VO-meter na siya. So dito sa baba, kasi sa ibang mga nakapanood lang ng mga video na gumagamit ng Gladiator, ay nakikita nila na nagki-clipping daw yung amplifier. So nagki-clip dahil dito po yung dito na raw hanggang dito raw po umiilaw yung ilaw, kasi dito yung ilaw dito ay pula. So sabi nila nagki-clip na. So ito sa ngayon ititingnan natin yung kanyang mga LED indicator. Yung dito mga idol, yung clip ay nandito sa baba. Ayan dyan siya. So tapos dito naman po yung kanyang protect. And then mga idol, to dito magsisimula na yun po yung signal na ilaw nito mga idol. Ayan so paakyat doon. So sa makikita natin sa nauna ng nakabili, ang nakagamit ng Armageddon, ay makikita natin, mapapansin natin umiilaw dito ng pula sa itaas. Ayan, so pero kasama pa rin yan sa mga idol, sa kanyang tawag dito, sa kanyang signal. Yan. So yung clip, ito yung dapat ma-monitor natin, yung clip dito sa baba. Ayan. Okay, so naka na siya, naka tawag dito, breaker na yung kanyang switch. So knob ng volume. So okay, napakaangas din. Siguro ito ay para sa kanyang power. Ayan kung mapapansin ninyo, nandyan po yung tawag dito, parang mata. Nandyan na siya, nilagay yung siguro power niya. So mamaya i-power on natin para makita natin. Tapos okay, so dito napapansin ko lang ay nilagyan ng, so lang to, sticker siya, hindi siya naka-imprint tulad nito. Ayan. So ito parang din, parang sticker lang din siya mga idol, kasi naka-emboss makakapa mo siya. Same din dito. Yan. So hindi siya naka-imprint. Okay, so ayan. So makikita natin mga idol ang ganitong klaseng design ng panel mostly sa Thailand. So ayan, yung mga ganitong klase, yung gumagamit ng VO-meter, nagkalala nito mostly sa mga Thailand Okay, so dito parang sticker lang siya sa kanyang panel. Pero dito mga idol, sa kanyang cover, naka-press talaga yung pangalan na Challenger Professional Audio. Ayan. So hindi lang to binili sa factory, na nilagyan lang ng sticker dito. Ayan. Okay, so mabuti meron tayo ditong Gladiator 10K. So sa pagkakaalam ko mga idol, based din sa nasasagap nating balita, yung Gladiator series daw ng Challenger ay balak i-phase out nila. So baka ito na po yung papalit na mga series ng Gladiator series na Armageddon. So Challenger 10K, so parang i-phase out na. So baka in the next future wala na tayong makikitang
Challenger na Gladiator series. So yun na lang po yung aabangan natin, na ito na po yung labas sa market. Dahil syempre yung mga natin, mga kaibigan natin mayroong mini sound, mag-upgrade niyan. So yun yung kailangan natin bantayan, kasi ibibenta nila to. Yung mga Gladiator series nila, ibibenta nila yan, papalit na nila nito. So syempre pag bininta na niyan, use na yan, baka mas makamura tayo doon. Okay, so comparison sa Gladiator 10K, bago natin pala compare yung haba. So si 10K daw ay papalitan ng mga CS na series. So abangan na lang natin yan kung ano po yung magpapalit dyan. So sabi nila papalit sila ng series 10K pa rin, same price pa rin. So same sa 10K. So yun yung magandang balita doon. Kahit magpalit sila ng model, pero yung price ay assist. So abangan na lang natin po yan mga idol. So sa haba pala, ayan, Armageddon and 10K. So siguro almost 2 inches lang yung haba ni 10K kina Armageddon na 25,000. So syempre compare din natin sa loob kung ano po yung laman nitong Armageddon compare dun sa 10K. Si 10K kasi ayan, pagdating sa kilo, meron pa akong 10K dito, yun na isa. Yan, so ito naman na yung laman ng 10K. So makikita naman natin yung power transistor na ginagamit ay in JW. Si Armageddon daw ay ginagamit na power transistor ay MJL. So makikita natin yan mamaya, buksan natin. Kasi i-check ko pa yung mainboard kung na-revise na to o hindi pa. So i-revise pa. Price nga pala mga idol ni Armageddon 25,000 ay nasa 45,500. So yun po yung price niya, 45,500. So syempre titingnan natin yung loob kung bakit mas mahal siya compare sa Gladiator 10K. So bubuksan natin. So before natin buksan, power on natin para makita natin kung ano po yung magiging ng ilaw dito. Alright, sandali lang mga idol. Okay, so nakasaksak na. I-power on na natin. Alright, so sa ilaw niya, ko lang yung flashlight ng phone ko para makita ninyo. Naka-on. Okay, ayan. So off natin ulit. Ayan. Okay, so meron siyang standby. Siguro pag hinatak mo to, aakyat siya. So naka-standby yung number 2 na LED. Yan. Tsaka dito yung mata umiilaw. Umiilaw ng mata niya. Yan. So ganun po yung niya, yung characteristic dito sa front panel. So bubuksan natin para makita ninyo yung laman nitong Gladiator 25,000. Alright, so ito na po mga idol, magkaalaman na ang laman ni Armageddon 25,000. Open na natin. Wow! Charan! Excited ah. Okay, so ito po siya mga idol, yung kanyang laman. So transformer. Wow. Wow na wow. So sisilipin natin syempre yung kanyang voltage secondary output. Ayan. So hindi masyadong makita. Ayan. Okay, so kung makikita ninyo mga idol, nakita nyo na ba? Ayan. So high rail 170 volts. So 3 tires 56, 112, 170 volts. So 3 tires transformer. So I hope na copper po ito mga idol. Alright. So kapasitor. So ito po yung kanyang kapasitor. So 4, 5, 6.
So mandami. 8, 16, 24 pieces capacitor yung gamit. So ito po yung kanyang main board. So 22,000 microfarad and 120 volts. Ayan mga idol, kung makikita ninyo. So meron pang tatak ng Challenger talaga yung kanyang capacitor. Ayan. Okay. Alright, so sisilipin natin yung main board. Siyempre, power transistor tayo. So itong Armageddon ay gumagamit na ng MGL4302. So based sa research natin, si 4302 at 4281, ito na po yung pinakamataas na specs ng model ng MGL mga idol. Nasa 300 plus volts yata to yung ano nito, yung kayang-kaya. Alright, so ano pa? So sa step MOSFET, ito po yung gamit nila ng mga MOSFET 82N30 and MUR. Ayan, syempre MUR blocking diodes. So based sa kanyang design, so iba, no? Magkaiba na po yung arrangement ng design ng board ni Armageddon sa stepper. So the same pa rin, LM311 po yung gate driver ng MOSFET. And ano pang meron dito? Meron ditong mga ano pa, socket dito. So siguro para sa kanyang ano niyan, fan. Diyan nakakabit yung fan sa likod. Yung fan dito ay dito nakakabit. Dito na mismo. So hindi siya sa supply. So sa mga ano kasi 10K kasi yung mga Gladiator series, yung kanyang fan ay dito nakakabit sa kanyang ano, yung sa board ng capacitor. So compare sa board ni ano, medyo mas malapad ito dahil yung kanyang soft start ay nandito na rin. Yan. So relay, so mas maganda yung relay na ginamit, mas matibay ito dito sa kanyang soft start. Ayan. So okay din yung pagka-design ng soft start niya. Okay. Ayan. Ano pa? So ito pang maganda dito mga idol, yung kanyang diode sa siguro sa low volts to. Low voltage ay nakaparallel. Ayan, meron pang isang dyan. Ayan. So nakaparallel. Tapos meron ayan, nakaparallel yung dalawa dito, siguro sa high volts to, and ito naman yung sa kabila ay nasa mid volts. So yung dalawa siguro sa kanyang ano dyan. So titingnan na lang natin yan pag meron mang sira. So ayan, so ito yung kanyang mga sockets, marami. Titingnan natin bakit nagkaganito. Okay pala yung pagka-design ng ano niya mga idol, ng transformer. Parang naka-dual ano, dual full wave. Ibig sabihin ano siya. So meron siyang 3 tires na full wave. Bali times 2 mo yan mga idol, times 2 mo yan. Ayan So 170. Yan, so bali parang dalawang layer yung ano niya. Parang ano na, yung kanyang secondary na output ay dalawang layer. Ayan, so ayan mapapansin niyo 56, 112, 170 times 2. Tapos meron pang isang another layer ng 100 56, 112, 170. Ayan. So, kaya siguro nagkaganito yung kanyang ano. Ayan kung mapapansin ninyo dito sa out niya. Ayan. So, titingnan natin yan kung paano naging ganun. So, tingin ko nakaparallel yung dalawang ano niyan. Nakaparallel lang siya. So, maganda. Okay yung pagkaka-design, pagkakagawa ng transformer. Kaya pala medyo mas malaki. Mas mas mataba compare sa transformer ni 10K. Hindi naman sila magkalayo sa sa laki. Mas mataba lang. Tingnan ito.
Tapos yung wire niya ginamit dito medyo mas makapal talaga. Mas makapal siya. So sa transformer bilib ako sa design. Okay. So dito, so maganda, merong label yung socket. Yan. Okay, so ano pa? So pasensya na kayo, medyo maingay. Nagsa-sound check si Dingge. Okay, so dito, yan, ito, yung mga 5 watts na resistor, ito lang po yung ano natin, yung medyo hindi common dito sa atin kasi kailangan pa natin ito. Pag nasira, bibili tayo sa online, sa Shopee. So sa ano kasi, dito sa store, sa electronic store, medyo mahirap to. Walang ano, masyadong nagbebenta dito ng ganitong klaseng type ng 5 watts resistor. So sa kanyang ano pala, main board, ito maganda dahil dalawang relay po yung ginagamit nito mga idol. Ayan o. So nakaparallel po yan. So compare natin doon sa Challenger 10K, mas matibay, dalawa. So in parallel, 30 amperes na relay plus isa. So magiging 60 na yung ginagamit. Okay, so ayan. So titingnan natin ito mga idol kung yung pagka-design ng kanyang sa protection, kung nire-revise pa o hindi na. Kasi titingnan natin to eh. Ayan o. Medyo ano kasi nag-iba eh. Medyo nag-iba siya. Ayan. So kung mapapansin ninyo, merong ito yung mga supply niya, grounding. So ito yung maganda dahil double wire. Yan o, hindi talaga tinipid. Ayan. So okay to ah. Yun lang yung isa pang challenge pag nasiraan, halimbawa naputol yung fuse, ayan, medyo mahirap lang siyang ihinang kasi nandyan eh. So medyo mahirap lang ihinang. Ito, para saan to? Hindi natin makita. Para sa speaker na to siguro mga idol, ground at saka out dito. Okay. So mas okay. So ipo-pull out natin to yung ano niya, mainboard niya para makita natin yung pagkakagawa ng ano dito. Marami nag-ano siya, merong nag-iba talaga mga idol sa design ng circuit. Kasi dito meron na siyang LCR dito. Tingin ko sa kanyang ano to, protection sa limit, protection limit. Okay. Mukhang maganda to ah. Yan. Maganda. Ito pa ang isa. Yung ginagamit na ano nito mga idol ay TLO na IC. TLO 72. So samantalang sa mga Gladiator series ay ano na GRC 5532. So ito iba. TLO. So based sa mga ano, mga data sheet, so mas okay gamitin si TLO compare sa mga GRC na 5532. Maganda pala ito ah. Okay, so ano, kailangan nating baklasin talaga para makita natin yung pagka-design nitong ano ng amplifier niya. Kanyang main amp mga idol. Ayan. So susubukan natin no, kalasin yung isang channel para makita natin kung ano meron dyan. Okay, so standby muna mga idol.